So, ito, yung sunod, mga kababayan. Nako po, ano yan, Kent? Ano yung sunod? Ito, mga kababayan, ay yung ating pag-uusapan ay kung naalala ninyo yung mga Maleta Boys, no, at si Baligod. No, Maleta Boys at si Baligod, mga kababayan, kung naalala ninyo ay inirekomenda ng DOJ na kasuhan sa pamamagitan ng mga reklamo nila Trillanes at ng mga iba't iba pang mga politician at mga personality na idinamay nila sa pag-deliver di umano ng maleta na puno ng pera. Ito, Tenorio, hello po. So ngayon mga kababayan, ito po ang good news. Bakit? Kinasuhan na po mga kababayan sa iba't ibang lugar sa NCR. Kinasuhan sa iba't ibang lugar sa NCR, mga kababayan, itong 18 Maleta Boys. Patay ka din na. So, hearing dito, hearing doon, hearing dyan, hearing doon. Pag hindi ka makadalo niyan, patay kang bata ka. Continue. Eto na. Matapos may consolidate ng Department of Justice ang mga reklamo na inihain ni na dating Senador Antonio Trillanes Deport, mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. at ni dating National Security Advisor Eduardo Año. Naisang pa nakahapon ng DOJ National Prosecution Service ang mga kasong cyber libel at perjury laban kina Attorney Levy Baligod at sa 18 umanong nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Saldico. Sa isang pahayag, kinumpirma ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na naisang pa nakahapon ang mga kaso sa Regional Trial Court ng Caloocan City, Las Piñas City, Muntinlupa City at San Juan City. Oh. Kita nyo? Rinig nyo yon? Ang daming lugar dun. Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa, San Juan. So ano yun? Sabay-sabay hearing. Hearing alas 12. Ano yun? Hati-hati katawan? Paano yan? Caloocan, Muntinlupa, Las Piñas, San Juan. So paano nila i-divide into 4 yung katawan? Hindi, wag niyong kalimutan, meron pang Marawi kay Adyong. Sabi ko sa iyo, take note mga kababayan, 4 pa lang yan. Hindi pa kasali yung ibang mga nagkakaso niya, napakadami. Patay kay diya. Samantala, kino-question naman ni Attorney Levy Baligod ang ginawa ng DOJ na pagsasampa ng kaso sa iba't ibang regional trial court sa Metro Manila. Aniya, tila pagpapahirap para sa kanila ang ginawang aksyon dahil hindi umano sila makakaasa ng patas sa pagtrato at rule of law sa kasalukuyang DOJ at National Prosecution Service. Bukod dito, ipinagtataka rin ng kampo ni na Attorney Baligod ang pagsasampa ng kaso matapos sa naging public announcement ng Office of the Ombudsman noong July 20 na kung saan credible nila ang mga naging pahayag ng mga kinuhanan nila ng salaysay. Ayan na nga. Ayan na nga ang idadahilan ni Baligod. Kasi ito kasing ombudsman, ginamit kasi yung mga salaysay nitong 18 Marines para idiin si Martin Romualdez. Ang problema mga kababayan, paano ngayon mananalo ang testimonya ng 18 Marines laban kay Romualdez kung sila mismong 18 Marines hindi nila may pagpatanggol at mapatunayan ang kanilang mga sinasabi laban dito sa mga personalidad at politician na kanilang binibigkas. So may possibility makalusot si Romualdez. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Ma'am Ana Amador, hello po. Di ba? Kasi ang ombudsman doon kumukuha sa 18 Maleta Boys para madiin si Romualdez. Ang problema, paano nyo maidiin si Romualdez kung mismo ang mga nagkaso sa kanila ay hindi nga nila mapatunayan, hindi nga nila malusutan? Ano to, ombudsman? Tamad. Katamaran yan. Ma'am Seresa po, mamunit ng Seresa Porcelo po. Katamaran yan. Biruin nyo, kumuha ang ombudsman sa mga salaysay ng 18 Maleta Boys para idiin si Romualdez. Ang problema, kumuha kayo ng salaysay
sa 18 Malita Boys. Pero yung 18 Malita Boys kinasuhan, galing din dun sa kanilang salaysay, hindi nila malulusutan. So, 4 na lalawigan, 4 na lungsod, 4 na lugar isinampa ang kaso. Muntinlupa, Caloocan, Las Piñas at San Juan. Napakalayo ng mga lugar na yan ha. Muntinlupa, Las Piñas, Caloocan, San Juan. Ang layo, di ba? Di ba? Talagang mahihirapan sila. Kung sabay-sabay ang hearing niyan, paano yun hahatiin nila, katawan nila, no, magiging manananggal sila, divide into 4? Ulo, dibdib, tiyan, paa? Ngayon, kung hindi mananalo ang 18 Marines dyan, sa mga ikinaso nila Trillanes, de Lima, ni Anyo at ni Katapang, so paano maging credible sa kaso ni Romualdez kung matalo sila dito sa mga kinasuhan, mga kumaso sa kanila? Diyan tayo eh. Yung ombudsman, nagtatamaran kayo Laki ng pondo niyo, 6 billion yung confidential fund niyo dyan. Ba't nagtatamad-tamad kayo? Patay tayo dyan. Naku po, mga kababayan, patay ka diya. Di ba? Continue! Bukod dito, iginigit din ng Ma'am abogado Elizabeth, na napagkaitan din sila ng due process dahil hindi man lang nila nakapaghintay na makapagsumiti sila ng motion for reconsideration bago na isampa ang kaso. Tugon naman dito ng DOJ, ang pagsasampa ng kaso ay alinsunod sa rules on jurisdiction at venue. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, ang pagsasampa ng lahat ng kaso sa iisang lugar nang walang legal na batayan para sa bawat paglabag ay may tuturing na paglabag sa nasabing tuntunin. Dagdag pa ng tagapagsalita ng DOJ, para sa kasong cyber libel, tinutukoy anya ang lugar sa ilalim ng Section 2.1 ng Rule on Cybercrime. Habang ang sa kasong perjury naman ay kung saan nilagdaan at pinanumpaan ang umano'y maling affidavit. Matatandaan na nag-ugat ang reklamo laban kina Attorney Baligot at 18 alleged bagmen matapos silang mabanggit sa isang press conference na kabilang ang mga nagreklamong individual sa nakatira nila ng umano'y maleta ng pera. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na maumandayo na mauna man dayon na kay mahirapan naman sila lumusot niyan. So once na hindi sila makalusot diyan sa mga kaso na yan, so walang saysay yung ikakaso kay Romualdez. Kasi kung naalala ninyo, dito po kumuha ang ombudsman sa mga testimonya ng 18 Marines. So ngayon, kung ang 18 Marines ay hindi manalo kay Trillanes, de Lima, Katapang at Anyo, so yung kay Romualdez, ano pa? Ano pa? Di ba? Dito pa nga lang kay Trillanes, kung hindi sila lumusot, kay Romualdez pa kaya? Kaya sabi ko sa inyo, makakalusot si Romualdez dyan eh. Makakalusot. Sabi nga ni Boying, mahirap kalabanin ang bilyonaryo, mahirap kalabanin ang maperang politiko. Bakit? Maraming pera eh. Di ba? Ayan na tayo, mga kababayan. Basta ako nag-react lang Ako nagre-react lang ako, mga kababayan. Ako pinapanalangin ko na makakalusot ang mga 18 Marita Boys at si Baligod sa kaso ni Trillanes, de Lima, Anyo at ni Katapang. Kasi kapag nakalusot sila dyan sa kaso ni Trillanes, de Lima, Anyo at Katapang, may possibility na hindi makakalusot si Romualdez. Ang tanong, makakalusot ba? Diba, mga kababayan? Tama ba ako o mali? Makakalusot ba? Luis Aradaza, Quijano, ay may love shoutout po sa iyo dyan. Ang tanong, makakalusot ba? Kasi kung hindi,
absuelto si Martin. Na, patay tayo dyan. Ay, nako po. Mga kababayan, na nga sinasabi ko na talagang kapag ka mayaman ang kalaban niyo, kayang ubusin yung bilyon eh. Bakit? Kahit pa mag-ubos ko ng bilyon, kung absuelto naman ako, kaya ko naman yan kitain ulit. Bakit? Absuelto ako eh. 'Di ba? Ma'am Rosemary Canones. Ayan, kay Ma'am Erlina Umpoy at kay Sabilitac Felipe. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. So, tama po ba tayo, mga kababayan? So, yun lamang po, no? Yung ating pag-uusapan, mga kababayan, sa oras na ito. At hindi natin masyadong habaan at mag-ingat po kayo palagi, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And see you next topic at next na content natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, magandang gabi, bayan, and see you next day. Bye-bye. Maraming salamat po.